Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ng Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda, ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. At binigyan ng maraming bagay, ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Maganda po yung bahagi na sinabi ni Jesus na ang pinagkatiwalaan o ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Kaya nga po muli, kung maalala ninyo nung Lunes, ipinaalala sa atin na iwasan natin ang lahat ng uri ng kasakiman. Lahat ng uri ng kasakiman, bagaman lahat tayo naghahangad ng magandang buhay, hindi lang basta matiwasay, kundi mayaman na buhay, saganang buhay. Pero kaya ba natin talagang i-handle ang mga responsibilidad na kaakibat ng ating pong mga hinahangad? Dasal tayo ng dasal sa Panginoon na yumaman, yumaman, yumaman. Pero hindi tayo natatapos sa ating pong paghingi ng maraming pera. Kaya nga, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng maraming bagay, may inaasahan din sa iyong maraming bagay, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng pagiging tapat
at matalino. Dahil isang araw, darating ang Panginoon at tayo bilang mga lingkod, bilang mga pinagkatiwalaan, ay susulitin o tatanungin tayo. Kung tutusin, hindi na kailangan tanungin kasi alam ng Panginoon kung ano ang ating ginagawa. Kaya nga, halimbawa ngayon, bilang magulang, sa tingin niyo po, pag sinabing darating na ang Panginoon, sa tingin niyo ba naging tapat at matalino kang magulang sa mga ipinagkatiwala sa iyo? Sa ating mga mayroong responsibilidad, minsan gustong-gusto natin yung meron tayong title, no? Gustong-gusto natin yung meron tayong PhD, masteral. Gustong-gusto natin na meron tayong mga honorable sa ating mga pangalan. Gustong-gusto natin na meron tayong mga posisyon. Kahit nga minsan sa simbahan, no? Mga coordinator, president, pinag-aawayan. No? Kahit sa simbahan. Pero lalo na sa mga pagdating sa profesyon natin, isang pinakakahangad-hangad natin yung promotion, no? Maging manager, supervisor, CEO, kung ano pa mang mga title. Pero lahat ng ito ay mauuwi sa tanong, naging tapat at matalinong alipin ka ba? Kasi kung hindi, may kaparusahan na naghihintay sa atin. Paano mo ba inahandle yung iyong mga responsibilidad? Baka nagiging doon lang tayo sa pangalan, no? Magaling lang tayo at nagmamagaling tayo kasi ay nasa iyo ang titulo. Pero paano mo nga hinahawakan sa mga nangyari sa ating paligid? Lahat gusto may posisyon sa gobyerno. Lahat gusto. Lahat gustong kumita sa mga proyekto ng gobyerno. Pero ang dami natin alam mga substandard, mga pinaghirapan ng mga title, no? Nag-aral ng engineer, nag-aral ng kung ano-ano, nagpakadulubhasa. Pero pagdating sa mga execution, bakit laging substandard? Bakit laging mayroong napapahamak dahil sa ating pag-ako ng mga responsibilidad? So, kaya ba talaga natin? Kaya kung ano man ang mangyari o nangyayari, pananagutang malaki ng mga taong naghangad na sila ay magkaroon ng posisyon. Kaya ito ay paalala sa atin ni Jesus, isang araw, darating siya at tayo po ay tatanungin kung naging tapat ba tayo at matalinong alipin. Amen. Thank you.